Mahal mo pa ako? Anong klaseng tanong yan? Nandito ba ako kung hindi na? Mahal pa kita. Hindi, hindi. Mahal kita, Dahlia. How did you find me? I didn't find you. Huh? My friend found us. Paano? 2 months ago, we went to Davao. Same. Tapos sa last day namin nun, pinicturean ako ng stolen ng friend ko. Tapos pag uwi namin, sinend niya sa akin yung picture with a question. Diba yung nasa bandang gilid? Siya yung ex mo? I know. Nahagip ka sa camera, tapos you were basically holding your phone. Tapos, wait lang. Ito yung photo. And then, after ko malaman nun, kinabukasan bumalik ako sa Davao and I asked a few people and then I found out, umuwi na rin kayo same day ng pag-uwi namin. No way. What I did, I created a dump account to stalk you and then napadpad ako doon sa post ng best friend mo na may blind date daw siyang inaasikaso for you. And here I am. Martin. Okay, so, kung hindi tayo napicturean ng friend mo, wala ka rito. Yeah, and hindi ko malalaman na single ka pa rin hanggang ngayon. Huh? The last news I heard from you, engaged ka na 3 years ago kaya akala ko. Kakahiya. Pero, hindi natuloy yung kasal. Huh? Bakit? Hindi ako gusto ng family niya. I mean, ang komplikado eh. Binibrainwash niyo po ba yung anak ninyo? Brainwash? Brainwash na bang tawag kung gusto ko lang protektahan ng aking anak? Oh my goodness, Iya. This is why I hate people na hindi lumaki kasama ang kanilang mga magulang. Oh, too bad. Maagang namatay ang parents mo, hindi ba? Ano bang kaya mo ipagmalaki sa amin? Oh, don't get me started with your salary. Magkano yun? 20,000 per month. Hindi mo kayang buhay ng aking anak. Mrs. Sia, you are nothing without my son. You are nothing without our money. Get out of my house. You don't deserve us. His family brainwash him na gusto ko lang daw ng pera niya, ng pera nila. And after a week na hindi siya nakikipagkita sa akin, nag-message siya bigla and ang sabi lang, ayoko na sa'yo, gold digger. What the? After ko ma-receive yung message na yun, hinabol ko siya syempre. Alam mo ba ang laki ng pinagbago mo? Bakit nandito ka? Hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi nila sa'yo, pero kilala mo ko, hindi talaga ako gold digger. Alam mo, ganito na lang, pupuntahan ko yung pamilya mo, pupuntahan ko yung mama mo, kakausapin ko ulit sila. Hindi na kailangan, Dahlia. Kahit na anong gawin mo, gold digger pa rin yung tingin ko sa'yo. Eh bakit nag-propose ka pa? Una pa lang dapat nakinig na ako kay mama. Umalis ka na nga. Tapos yun na yung last na usap namin. Kaya siguro inorganize ang best friend ko tong mga blind dates na to kasi feeling niya malungkot pa rin ako pero I moved on. I'm fine na. Dahlia, pwede pa ba tayo mag-usap sa ibang araw? You still wanna try this, Martin? Paano pag hindi tayo nag-work ulit? At least we tried. Kakatapos lang na shift ko, ang aga-aga nandito ka na naman. Breakfast, para sa aking nililigawan. Corny mo? Alam kong corny, pero magugustuhan mo yung breakfast na ginawa ko. Hindi ka ba napapagod magising na maaga araw-araw? Mukhang masanay na naman ako niyan. That's my goal. Sanayan ka hanggang sa hanap-hanapin mo na ako. I mean yung luto ko. Tara na! I forgot. Yung ano, nakalimutan kong ayaw mo nga pala ako nagdidress. Wait lang, palit lang ako. Dahlia, nag-reflect na ako sa mga bagay-bagay. Ano ka ba? I was jailing your fashion taste nung tayo pa lang. Bawal ganito, bawal ganyan. But now, feel free to wear anything you want, love. I mean, Dahlia, feel free to express yourself. Nandito lang ako to admire and take photos of you. Okay. Ang tagal ng phone call na yun. I'm so sorry you had to wait. Boss ko yun. Tapos yung pinag-usapan namin. Martin! It's fine. You said it was an important call. You don't have to say sorry. You don't have to tell me the private details about your phone call with your boss. It's fine. Thank you. Okay, alam mo, naalala ko bigla kung gaano ka-toxic every time na may tumatawag sa'yo before. Pati yung delivery rider na tumatawag sa'yo, napagkamalan ko siyang kabit, tapos kung ano yung mga pinagsasabi ko, kadiri! Tapos sa ending, sinusuyo kita, pero ayaw mo pasuyo, kaya nagagalit din ako. Grabe, sobrang childish and possessive ko nun. Like, paano ba tayo umabot ng 3 years kung ganun yung relasyon natin dati, diba? Kasi akala natin yun yung sukatan na pagmamahalan natin. Ang importante sa atin dati, basta mahal natin yung isa't isa, we can solve our problems, we can be together forever. Pero hindi pala ganun, no? Maybe tama ka. Baka pwede na ngayon. Sorry. Oh, hindi mo sasagutin? Tumatawag kasi yung ex-fiancé ko. Mitch? Gabi na, pwede akong makitulong sa apartment mo. Okay lang ako, Sofia. Basta ko hindi. Hindi ko iiwan yung best friend ko after niyang irad lahat ng mga hinanakit niya sa buhay. Kaya kung sa ayaw at sa gusto mo, matutulog ako ngayon sa apartment mo.
Mitch! Mitch! Nak! Papa? Hindi ka na gumalaw dyan sa kinauupuan mo. Ang sabi ko, tapos na kitang i-paint. Maganda ba? Ang ganda! This is a masterpiece. Galing ko, no? Alam niyo po, pagtanda ko, I'll be a painter din. Sabay tayo magpe-paint. Opo. O sige, kung yan ang gusto mo, dyan kita susuportahan. Mama, bumili po ako ng materials. Sabi ni Papa, magpe-paint na po kami pag uwi niya eh. Ma? Bakit po, Ma? Patay na ang papa mo. Oh? Bumibili siya ng materials for his next painting. Tapos biglang pinasukan na magnanakaw yung tindahan. He fought back. Pero nasaksak siya na ilang beses. Mitch! Nananaginip ka. Magbubura muna dapat ako ng makeup tapos naririnig kita tinatawag mo si Tito. Napanaginipan ko si Papa. Huh? And I just realized something. Kaya pala sabi ng ex ko na I don't know how to live with the people around me. Kasi I stopped living when Papa died. That's when my life started to fall apart. Even Mama became so hard to herself that it affected me. Everything became so blurry. Everything became black and white. Alam mo ba na Papa's last painting was me? Na-influensyahan niya ako. Oh, Mitch. And now I finally realized kung ano yung gusto kong gawin. Gusto ko mag-paint. Gaya ni Papa. Tinulungan niya ba ako by appearing in my dreams, by showing me how to live with pain and happiness? Na I have to continue living? Miss ko na siya, Sofia. Miss ko na si Papa. Oh my gosh! Nag-resign ka? Kahapon lang and I just left. Wala naman kasi ako ka-close doon. Ayaw sa akin ng boss ko, ayaw sa akin ng mga katrabaho ko. Edi, bye-bye. Alam mo, akala ko dun ka na mamamatay kasi tanggap ka lang ng tanggap ng trabaho sa kanila eh. Hindi ka nagre-reklamo kapag ganito, ganyan. Thank you at nakaalis ka na! OH. Ano nang gagawin mo ngayon nag-resign ka na? We'll still try to figure life, but may nagbago. Alam ko na kung ano yung gusto kong gawin. Hindi ka muna magtatrabaho? May ipon ako, Sofia. Kaya ko sarili ko. Iiwan mo na ako, Mitch. I will paint, I will rest, and I will take my time. Away from all the people who kept on pressuring me, away from my toxic neighbors, away from my ex, away from the city, away from my past work, away from the boring memories I created. Eh di boring ako. You are an exception. Best friend kita, duh. I'm starting to live again. So, I'll be fine alone, exploring the beautiful things around me. Alam mo, ngayon ko nalang ulit nakita yung ngiting yan. Thank you, Mitch. For what? For being alive up until now. Enjoy ka and please don't hesitate to call me. Ganda ng mural na gawa mo. Iba ka talaga, Mitch. Salamat, ho. Ako naman next yung pader sa likod ng bahay ko. Gusto ko flowers. Yung malalaki. Opo. Sobra po yung bayad niyo sa akin. Ang galing-galing mo kaya magpinta. Basta okay na yun. Ano ba yan, Aling Narcy? Pero, nabalitaan ko, babalikan na pala na Maynila, Neng? Opo. After 4 years, babalik na po ako. Feeling ko rin po kasi naiinip na yung best friend ko dun eh. Masaya ka na ba? Okay ka na ba? Okay na po ako. Sobrang okay na po ako. Dalaw ka ha. Mamimiss ka namin dito. Siyempre naman po. Pakilagay na lang po dyan. Thank you. I'm back. Mitch, Give me a hug, best friend. you've changed a lot. Kamusta ka na? Okay na ako, Sofia. Actually, bago ko pumunta rito, pumunta muna ako sa sementeryo. Dinalo ko sila mama at sila papa. Sinabi ko sa kanila na okay na ako, masaya na ako, buhay pa rin ako, tsaka nagpipintura na ako ng mga murals. I'm so proud of you. Bakit ka nakaupo? Higa ka muna, Kara. Hi, Dennis. Hindi. Tatawagin ko muna yung doktor mo. Na-check na nila ako. Kamusta pakiramdam mo? Okay na okay naman. Pero hindi ka raw umuwi? Nag-alala ko eh. Hanggang ngayon, ano ka ba? Wala naman ako sakit. Sino hindi mag-aalala eh? Nag-uusap lang tayo tapos sabi mo hindi mo ko iwan tapos bigla nagdugo yung ilong mo tapos bigla ka nahimatay sa harap ko. Siyempre, unang iisipin ko may sakit ka. Dennis, stress lang ako tsaka puya tapos dumagdag pa daw yung init ng panahon. Pero wala talaga akong sakit.
I'm so sorry if nag-alala ka. Okay. Kalmado na ako. Nga pala, I tried to call your parents kasi nagpatulong ako sa school for that. Kaso, Walang sumagot ng tawag, right? Yeah. My parents are separated and both of them are busy sa mga kanya-kanya nilang families. I think nakalimutan nila na yung unika iha nila is buhay pa. I mean, nagbibigay naman sila ng allowance pero yun na yun. Kaya naman I have so much love to give. Gusto mo ba? pwede ba? Pwede na ba? Kung nasa stress ka, ask for my help. If hindi ka makatulog sa gabi, call me. If you wanna talk to someone, nandito ko. And I'm so sorry for being harsh. I'm glad you're now opening yourself to me. Thank you, Dennis. Hindi. Thank you, Kara, for breaking my walls. Hello, Kara? Sabi mo kapag stress ako, hingi lang ako ng tulong sa'yo, di ba? Nasa ka? Ang bilis mo naman. Hinahawakan ko lang yung kamay mo kasi stress ka. Baka kasi lobat ka pa rin eh. Di ba sabi mo na lobat first sight ka sa akin? Ano problema? Sabay-sabay lang yung projects, yung assignments, and sa family. Gusto mo pag-usapan? Hindi na okay na to. Charge na ako gamit yung kamay mo. Gusto mo kumain? Bulaga! May luga. Simula na naging komportable ka sa akin, lumalabas na yung tunay mong ugali. Hindi ba pwedeng gusto na kita kaya ganito ako sa'yo? Ako na yata yung nabulaga. Halika na nga, tinda kita sa bahay niyo. And we're here. Thank you sa paghatid, Dennis. May nakakalimutan ka yata, Kara. Kiss sa pisngi. Ingot yung bag mo. Good night. Good night. Kara, Dennis, congrats sa atin. Graduate na tayo. congrats rin. For you. Thank you. Akala mo ako lang meron? Siyempre meron ka rin. Ako rin meron. First time ko makatanggap ng ganito. Baka first kiss ako na rin, ha? Okay, pumapayag na ako makuha mo yung first kiss ko ngayon. O hindi pa tayo, ah. Ako dapat yung nagsasabi niyan kasi inopen mo yung topic ng first kiss eh. Hindi pa tayo, Kara. Hindi pa nga kita sinasagot eh. Wisit ka. Nakausap ko na yung parents ko. Really? Yes, ginawa ko yung sinadjust mo sa akin. Inopen ko yung feelings ko sa kanila na bakit hindi sila nagpunta ng graduation ko, bakit hindi nila sinagot yung tawag nung na-hospital ako, bakit ganito, bakit ganyan. And? They were sorry. They actually thought na I was doing fine kasi nga lagi ako may allowance, diba? But they never thought daw na makakaramdam ako ng loneliness. I was mad. I was hurt, but I forgave them. Sa weekend lalabas kami and I told them na may boyfriend ako so they want to meet you. Sino? Sino boyfriend mo? Ako? Yes, Ako. baliw ka talaga. But I'm so proud of you for being brave, Kara. Hindi ko naman ito magagawa kung wala ka eh. Thank you, Bobby. Mahal din kita. Wow! Here's what you requested, Bobby. Your favorite ulam. And here's my gift. Pangkabuhayan showcase. Oh, mahal na mahal mo talaga ako, no? Naalala ko nung college tayo, sabi mo, if may magre-regalo sa'yo kapag adult ka na, gusto mo grocery tapos yung pan-display sa bahay. O, ayan na. Tapos isang sako ng bigas mo, nasa kusina. Thank you, Bobby. I mean, weird way to propose but it's a yes, mister. Bakit? Magpo-propose pa lang ako eh. Ha? Ito. Oh my gosh. Seryoso ba? Nakikita mo ba yung mga susunod na pangyayari? Nakakainis ka, Kara. Huwag ka na mag-propose. Ako na lang yung magde-declare. Dennis, my Bobby, I will marry you. I am marrying you. I love you so much. Mas mahal din kita.